Hello everyone! Di ba may mga panahon or may mga time sa life natin na parang yung pakiramdam natin iba, we feel lonely, nararamdaman natin na nag-iisa tayo sa buhay, wala tayong karamay, wala tayong kasama, wala tayong kakampi, wala lahat. Yung feeling mo, bakit ganito? Meron naman akong family, meron naman akong ganito, meron naman si ganyan, andyan naman si ganyan, pero bakit pakiramdam ko ako ay nag-iisa? So, today, God reminds us na yung feelings natin, yung heart natin is very deceitful. Huwag tayong mag-rely sa Kanya. Huwag talaga as in. Kasi yung heart natin, maaring iba yung nararamdaman niya. At kung paniniwalaan natin ay, syempre, hindi maganda yung maging effect nun sa atin. Ang paniniwalaan natin at ang ilalagay natin palagi dito sa ating isip, i-change natin kung ano yung nararamdaman natin, mag-start dito sa ating thinking. So instead of thinking na I am alone, I am like this, walang nagmamahal sa akin, ganito, ganyan. Kasi pag mga empath, parang ganito tayo mag-isip. Mga introvert type of people, yung okay na sa atin na nandito lang sa loob ng bahay, hindi naglalabas-labas, ayaw makipag-usap kahit kanino. Tatandaan natin palagi yung mga salita ng Panginoon, and instead na feeling down tayo, let us read the Word of God. Let us remind ourselves. Let us help ourselves. Syempre, let us make some effort no, na ma-change naman yung ating mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Panginoon, makikinig tayo ng mga sermons na nakakatulong sa atin. Ako, I've been listening to the teaching of Apostle Catherine Crick. It helps me a lot and it changes my life talaga. Kapag nakakarinig ka ng mga teachings niya, kasi ako, product ako ng G12 and nilet go na nila ako way back 2010, pagpunta ko dito sa amin. So, maganda na meron tayong matatawag na mga mentors. So, yun, i-change natin yung ating nararamdaman sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa. Do not watch horror movies. Do not watch anything na magkukos sa atin ng mga negative things. And do not entertain mga negative thoughts like walang nagmamahal, nag-iisa lang ako, etc. etc. Renew your mind and listen to the voice of truth and magbasa ng salita ng Panginoon, at yun ang paniwalaan. Kasi ang mga promises ng Lord, yun ang mga makakatulong sa atin. Yun ang totoo, because the father of all lies is Satan, but God is so truthful. He's the God of justice, and hindi siya yung katulad ng kaibigan mo minsan na hindi, napaka-faithful ng Lord at napakabuti niya. So, napaka-truthful niya. No reason for us not to believe Him. Yun lang. Bye.